BBM parang wala. Pag Pero titingnan mo yung bagong Pilipinas slate ngayon, parang lahat yun, hindi ko alam kung sino doon ang makikipagsasama kay BBM pag dikdikan na. Baka nga mas maganda pa kung loyalista ka, kung makamarcos ka, baka mas maganda pa nga ipasok mo sila Kiko at si Bam. At least alam mong kapag nagkaroon ng ganong nahiring ulit, alam mong sasamahan si Risa na to ask the hard questions dito sa mga Duterte. Eh pagdating kay Sara, pagdating kay Digong, wala na. ang problema, Atras na sila ang lahat. problema kasi, alam mo naman ang Senate, those are 24 separate republics. In this case, 23, dahil wala na si Angara. Ang problema, yung Malacanang. Usually, pag may important Senate hearing, papatawag mo Si yung Ronald leadership. Llamas. May Ronald Papatawag mo yung Llamas ka dapat. leadership, tapos bibigyan mo ng marching orders, or ibibrief mo, itong gusto ko, etc., etc. Or kung hindi man yung presidente, at least yung representative mo. Di ba? Eh, walang gumagawa nun eh. At this point, no? Nag-inquire ako sa aking mga contacts. Sabi nila, wala. Ha? Anong inaasahan nyo na spontaneously itong mga senador neto ay kusang dedepensahan kayo? No? For the love of Yeah. Oh, PBBM. For the love of yes, yes. country. Lalo na Na ngayon gano'n. na naghahanda na yung impeachment, inamin na ni Chua na hinahanda na yung impeachment, no? Eh, Oo. kailangan makayos sila. 'Di ba? Yeah, Kailangan but nila was makayos. that was my point, Ronald, back then na yung sinasabi na you can rally around 16 senators to get it through. Sabi ko, malabo sa akin yun kasi marami dyan, mga pa-safe sila. Remember, we had that in Storycon before mo ako inaway kahapon. Inaway mo din ako 2 months ago, hindi ko makalimutan yun. Yung sabi ko, what is our assurance that you can rally 16 senators to Carrot and Tara? stick. That's your assurance. Carrot and stick. Pero And yun in nga, the midterms, there's no stick. But who's gonna wield the carrot and stick? Wala oh, siyang point man, wala siyang well, Ronald Llamas. paggawa nila kay Richard Aydarian. In the midterm, you have enough carrots. No? You have enough carrots sa midterm. After the midterms, mababawasan na yan. Ang Lalo na yung nakita ko lang stick. kamote, hindi carrots, Lalo mga na yung, kamote. lalo na yung stick. Uy, masarap ang ako. Ha? Masarap ang sweet Kamote potato. on Ha? stick. Healthy pa. So, ayun, dapat magising yung Malacanang. This is not how you do it, 'di ba? This is not how you do it, no? Ikaw, Mark, were Eh, you yung kay surprised? Corona nun eh. Yung kay Corona nun, wala rin namang clear numbers yun eh. Wala rin namang clear You have to numbers yun. mobilize it. You have to put it together. Oo. Kailangan ng divine intervention. Mm. No? Eventually, tatlong senador lang ang naiwan Oh, kay the Thor Oo. hammer should come down. Oo. Mark, were Pero you hindi. surprised by? Were you surprised? Sir Ronald, pinapahinga nga kita eh para hindi ka mapagod. Mark, Ikaw kasi pinoprovoke mo ako eh. Kinagalit mo eh. may pagka Joseph Biden ka talaga. Malapit naman na tawagin garbage yung mga voters ni ano. Kahapon, like, whoa, 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 whoa. Mark, were you surprised by Leila De Lima? I think I was surprised that Senator De Lima I think she was caught off guard na siya pa yung inaway ng mga walang yang iba dyan. Na siya yung pang nilagay on the spot. I'll go back to Ronald on that kasi yung accusation ni Jinggoy, for instance, is, o bakit ikaw, di ba, Justice Secretary ka, human rights, ano ka, commissioner, wala kang ginagawa. I'll ask Ronald about that kasi you were in the same cabinet administration. But Mark, anong basa mo doon? Do you think that she was just surprised or maybe Leila De Lima should really be more the Leila De Lima of before na medyo hindi na pwede Mandela moment, mukhang back to Bardagulan dapat ulit. Oo, eh baka kailangan mas bardagulan, mas palaban and ibalik yung fierceness and yung that's why she got elected in the first place eh. Kumbaga nung una siyang tumakbo for senator, so dapat siguro mabalik din yun para hindi umaabos yung hindi siya parang ginaganon-ganon lang ng mga ibang mga tao doon. Oh, pero ako lang yung ang na-realize ko lang din after dun sa kila Digong doon, yung mga sinabi niya, there's still a very large, hindi naman very large, there's still a large segment ng population natin who is attracted doon sa ganong ganong klaseng salita, ganong klaseng rhetoric, ganong klaseng baka dapat talaga yung admin mas diinan din yung kanilang mga ginagawang anti-drugs eh. Baka yun talaga eh. I think that's the best way to counter Digong eh. Kasi kung soft approach kayo, ikukumpara ng mga taong may gusto dun sa hard approach, pwede naman kasing i-hard approach mo na sumusunod sa batas.
na walang EJK, walang tokhang. Like, isa sa mga suggestion ko nga, di ba, ilakihan yung budget ng PIDEA, yung PIDEA natin gawing parang sa US, yung DEA sa Amerika, di ba, yung mga malalaking armas, malalaking mga sasakyan. So, optics matters din. And of course, mas malaking budget din for PIDEA might also help. And maybe show the public na, yung ginagawa ni Digong, kaya din namin gawin, pero gagawin namin sa legal na paraan. Hindi yung kailangan pang magtokhang, kailangan pang mag-EJK just to solve the drug problem. Si Abalos, yung kalaban ng kriminal, di ba? Hindi ba dapat siya yung maging point person to say what they have been doing in the past 2 years? Na nahuli nila si Kibuloy, nahuli nila si ganito, ito yung ginawa nila. Shouldn't he be the spokesman? Na ngayon, may Remulla ka pa. Na medyo... meron yung bida eh. Nasa billboard naman ni Abalos eh. Ngayon, ang nakikita lang kalaban at kriminal. Meron siyang programa yung bida na parang mag-i-immerse dun sa isang community yung police and kung titingnan mo yung data, yung numbers, maganda naman, may resulta naman, kaso hindi na ako communicate siguro sa tao enough eh. Parang ang soft nga masyado eh. Parang nanggaling ka sa hard approach, tapos biglang bida, parang bida, wag magdroga, parang ang lambot masyado. So I think tignan nila ng mabuti to make it siguro itong bagong DILG, hindi ko alam kung kaya nitong si Secretary John Vic na mas diinan ng konti na pakita na more tough on crimes, tough on illegal drugs para at least yung mga tao hindi na kukumpara hindi kung kaya hindi mo nahanapin si Digong kasi itong administration na to hindi naman kailangan galing kay BBM kahit nga doon sa mga secretary level kay Marbil at doon sa ibang mga dyan na to show that they are tough on crime. Parang ginagawa ngayon sa Pogo, di ba? Yung mga illegal na mga Pogo, they're cracking down. Isang building sa Manila, tapos I think sa Bataan, nung isang araw. So they need to show more of that na they are tough on crime and mas safe. Kumbaga, mas effective yung ginagawa nila at hindi mo kailangan BBM nun, di ba, mga but ito yung problem, di ba, naalala mo, Mark, nung may drug bust daw na malaki. Remember, there was a drug bust earlier, tapos si BBM pa nag-speech, tapos pinagtawanan lang siya ng mga DDS na, polvoronik ka lang mga ganun. Tapos ginawan pa nilang kwento yung facial expression ng mga nasa likod. Like, it's not like kulang na efforts, pero parang every time na may effort, medyo pinagtawanan lang ng mga DDS. Hindi kaya damn if you do, damn if you don't ang in a sense like the other side is so convinced against you na there's no point na you engage them on that issue. At baka mamaya kung saan pa mapunta yung issue na yun, baka ma-expose pa yung mga EJK na ongoing. Hindi, wala kang na magagawa dun sa mga diehards Pero yung meron kasing nasa middle na gusto yung mga drug war. Alam naman siguro nila na medyo may illegal na ginagawa pero walang alternative na parang hard approach. Siguro offer them a hard approach. Kung di man si BBM, kasi nga wala sa karakter ni BBM Siguro doon napapasok yung mga bata niya, yung secretary niya at yung mga ibang mga tao sa administration niya. Ikaw, Sir Ronald, what do you think is the, I don't know, solution, stopgap measure, ganun? Kasi tama naman si Mark na to a certain degree nag-resonate pa rin yung the Digong narrative. In fact, towards the end, di ba, ayaw tapusin ni Digong yung speech niya para he overtalks pa sila Bato, pinahamak pa niya nga si Bato at saka yung iba. But he keeps on saying yung mga kapulisan, I am with you, I protected you, I'm on your side. Parang ginamit pa niyang platform to rally the police around him. What should the BBM administration do to make sure na Digong doesn't play that narrative or that propaganda game? Maraming mga gaps dun sa hearing. Unang-una, walang nagtanong, did the anti-drug campaign succeed? Ikalawa, the Las Cañas framework na meron silang video ni Las Cañas, hindi pinalabas. I-reiterate lang ni Las Cañas na pinatay namin yung mga drug lords at saka yung mga pusher para palitan ng aming sariling drug lords at ng aming sariling pusher. At yun yung Michael Yang strategy. Yun yung Davao model. Pinatay nila yung mga drug lords at saka pusher para palitan ng sarili nila. Fast forward, may kaso ngayon si Michael Yang tungkol sa drug bust sa Mexico, Pampanga. The Presidential Advisor for Economic Affairs was involved with drugs. Kasama rin yan dun sa Guban testimony sa Quad
na lumabas. So yun yung hindi na belabor during the Senate hearing. The elephant in the room, the Las Cañas testimony, the Matobato Asierto testimony. Hindi nga naimbitahan si Asierto doon sa Senate hearing. Ang inimbitahan si Panelo at saka si Belgica, no? Na wala namang sinabi. So, yun yung isang problema. Walang coordination yung mga forces of light. Ang may coordination, yung forces ng kadiliman at kasamaan. Nandun sila lahat sa gallery. No? Nandun si Badoy sa gallery. Nandun si Trixie Angeles sa gallery. Nandun yung mga pinapasok ni Gibo, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Hood Padilla, na mga DDS. Nasa gallery lahat. Cheering. Tapos walang tao sa gallery, yung mga anti-Duterte, yung mga anti-Tokhang, anti-EJK. So there was no O yung mga coordination, biktima. no strategizing, no? Diyan. Yung meron sila was the video of Las Cañas. Hindi pa na ipalabas. Dahil ang galing-galing nung chair ng committee, no? So, ang daming ganyan na inaasahan ko lalabas, no? Yung sinasabi ni Ping na itong strategy ni Digong ay demand side. Pinapatay yung user rather than ang sarhan mo yung supply side. The source of drugs sa Bucor, sa customs, yun. Yun yung dapat mong solusyonan. Kahit patayin mo, ubusin mo ang mga addict, it won't solve the drug problem because the problem is supply side. No? Yun yung mga hindi na pag-usapan doon dahil napakagaling ng iyong Hindi, chairman. kasi napakagaling yung chair. Oh, Sigurado niya na hindi marinig diba? yung kabila at all. Na it's a Diba? Digong show. It was Digong show. Yes, sabi As nga if he's ni the Ping president. Lacson, it was a Digong invasion. At makikita mo, yung organize ay yung mga DDS sa Senado at yung mga DDS sa gallery. At yung mga administration senators na naging sycophants ni Digong. Lang dati kay Digong tapos nag-sycophant sa kabila and then dumating si Digong bumaligtad ulit. Parang I think it's more like ganyan ang nangyari. Yes. Ex-Digong, balik Digong, balik buhay. Ikaw, Mark, go back to this before we go to Sara, the other Duterte, and the whole impeachment issue which Ronald mentioned a while ago. Uh, Ikaw, Mark, hindi ka ba nagtaka? I mean, it's sobrang predictable naman ang gagawin nila, di ba? You already know the Pentium 4, Pentium 1, iPhone 2 software ng mga DDS. It's not like it's something genius or out of this world. But for some reason, parang kulang yung ammunition ng kabila. Is it because they underestimated Digong thinking, wala na, laos na yan, ulyanin na yan, parang ganun yung... Do you think there was an underestimation of Digong? And or it was more like, let him have this show and magkalat siya and all of that and everyone knows it's a joke. This is a circus. Pero ano kasi kung titingnan mo yung sa Congress, ganun din eh. Every time merong darating na Duterte, yung sa Congress nga, si Sara pa lang yun eh. Si Sara, nowhere near kasing galing ni Digong pagdating sa mga theatrics and all that. Kay Sara pa lang, tumitiklop na sila. Dito naman sa Senado, hindi ko nga maintindihan, parang wala ang kaalyado talaga si BBM. Wala talagang maaasahan talaga dyan. Nga, hindi nila kinausap, hindi nila pinagandaan. O kaya lumalabas tuloy, si Digong yung lalabas dyan. Ah, ewan ko eh kung hindi nila ba't hindi nila napagplanuhan ng mabuti yung ano or na caught off guard sila. O akala nila Amateur hindi night. darating. Amateur night. O So, akala nila hindi darating. tatlong Mga ganun taon ba? na natin sinasabing amateur night na yan, 2022 pa, parang wala bang learning curve itong admin wala bang learning curve, di ba nagpalit nga sila ng PCO secretary, I mean, you would imagine. O ikaw, Rod, di ba, Mark, kaibigan mo si Chavez, Cesar Chavez, siya ng... Wala, okay, change topic na, baka. Sabi, Mark, ano? Hello? Ito, Sir Ronald, last na before we go to Sarah. Quadcom. Do you think that Quadcom and all have to come in? Kasi sumablay kayo yung Quadcom. Ano yung script ng DDS, Mark, na nagko-coach daw sila Dan Fernandez dun sa mga witness daw? Ano yung ulit yun? Well, kung meron ka kasing witness na nirecommend halimbawa ni Garma, kailangan mong i-check, kausapin kung isasabihin ba niya ay may relevance sa hearing.
Di ba? Ang problema, na-set up sila, in-spin, na unang nag-spin yung kanilang kinausap na wala namang sasabihin na value added. No, hindi ko nga alam, hindi ko nga kilala kung sino yun eh. Sa No? amateur hour din. Sino siya, no? Sino siya, no? Sabi ko nga kay Dan Fernandez, Who you? dapat meron kayong CCTV man lang Oh. para na monitor para hindi kayo na set up, 'di ba? No? Kaya ang sabi dapat daw hindi kakausapin. Well, check mo kasi kung sasabihin ba nito ay may relevance, ito ba ay matino. Usually ang papadala mo staff mo to check. Tapos kung merong substantial o siya ay mismo aamin, tsaka haharap yung mga principals, di ba? Siyempre, gusto nila isabotahe yung Quadcom, Atat sila, no? Yeah. maglalagay sila ng Trojan horse. Pero still, balance sheet, mas mas lamang pa rin yung Quadcom kesa sa Senate hearing. At least Mas sa balance Quadcom, kaysa ano. oh, kahit sa Quadcom, kahit na minsan na off balance sila ni Sara, humahabol naman sila. Medyo ikinakanto naman nila si Abante, 'di ba? Si Paduano. Even Ang si Joel kasalanan ni Chua, medyo Paduano, in fairness, nag-level up over time. pero mabait no? Mabait no? Yung si Paduano naman, magtagalog na lang, wag na mag-Ingles o kaya magpatulong kay Richard Haydarian ng basic grammar, no? Dahil mas Na maganda kasi murder na yung na yung EJK niya. mas maganda kasi kung yung salita mo, yung kabisado mo na. Huwag mo nang pilitin, 'di ba? Parang ako, hindi ako magaling mag-English, hindi ako katulad nung Haydarian. So puro Tagalog na lang ako. 'Di Puro ba? Puro awayin mo si Tagalog na lang ako. Italian para siya magsalita. Ah, Sa story ko, Oo. nawain mo si Siyempre, para Italian. masaya. Para masaya. Ikaw naman, Mark, gusto mo nakita mo boring. ba Di ba? kahapon naaway ako Kung ni wala ka tayong Ronald? pag-aawayan, kailangan natin mag-create ng Alam mo, Ronald, pag-aawayan. okay Di na ba? sana ako nung inaway mo Oo. ko eh. Ang hindi ko matanggap, tinawag mo ako ng kabilang channel na naman. Sabi ko, paano kami naging kamukha ni Christian? Ang laki ng itsura namin, di ba? Like, Matagal na nangyayari yun. Pag si Christian naman, tatawagin mo Richard. actually, okay lang Imagine mo sa'yo. rin yung Ang dami pilitan. tao lumalapit, binabaliktad kayo. Like, ang layo ng itsura namin. How do you make, parang ang layo na. Buti nga, hindi Di ba kita si tinawag na Christian red. at si Christian Esquera, mas kamukha pa. O gusto mo, tawagin kita Michael Pahatin. Tawagin kita, ano, Panelo. Basta, ikaw, Oh. Mark. Mark, bago tayo punta kay Sarah, meron ka bang update kay Daddy? Ay, sorry, may update ka kay Harry. Nakita ko, nag-vlog siya nung isang araw, si Harry. May vlog siya nung isang araw. Aba, nawala si Mark. Ayun. Wala. Hindi Oh, ka Mark, nagpaparamdam eh. Hello, hello. Puro tira Hello. na tira sa Facebook eh. Oo, pero Ano, kung nasan Mark? man siya, sana proud siya sa akin. Yun Kung, lang. kung nasan man si tatay. Ikaw na lang mag-senatorial candidate para Ako na lang tumakbo para sa kanya. Para meron naman tatakbo sa pamilya. Spokesperson mo sana yon sa campaign. Oo, Oo. sayang. Hindi lang spokesperson, dancer. Dancerist. Oo. Di ba magaling magsayaw? Yeah. Nakita mo yung mga si Ronald, tinitignan niya ako pag nagsasayaw ako. Sabi ko, ito, Ty Darius. Lalo na pag nagsha-shadow boxing sa gitna ng Global City. Ginamit pa naman ng mga haters ko niyan. Parang, hello, nagpapatawa Ah, ka ito, mga syunganto. Walang sense of humor. Ito, pag-usapan natin si Sarah. No? So, obviously, Sir Ronald, you mentioned a while ago, the impeachment thing is beginning to kick off, and graft and corruption have been invoked as a basis. But before I go to the impeachment process, actually, Menardo Guevara back in 2019 made it clear that the vice president doesn't have absolute immunity, nowhere close to what the president has. And even if hindi ma-impeach ang isang vice president, if culpable of a serious crime, pwede siya mag-disqualify in the future. So that means you don't even need to impeach Sarah to make sure she's no longer a threat, right? I mean, you could file other cases na hindi under the impeachment, but it could be other cases na could disqualify her down the road. I'm surprised that's not coming up as much kasi yun yung threat na ginamit kay Lenny Robredo back in the day na we don't even need to impeach you. We can just, find you culpable of crime na hindi pasok sa limited immunity mo. And then, ang problema kasi doon sa framework ni Solgen ay kinakailangan mo ng a strong legal jurisprudential basis. yes, dahil papile mo sa korte. Yung impeachment is more political than legal. So hindi kinakailangan ng masyadong Jurisprudence.
very heavy legal rigor, no? Anash. It's political eh. At saka ikalawa, pag na-impeach ka, you can no longer get sympathy dahil you can no longer run for any elective position. Kung sa korte, habang tuloy-tuloy yung korte, pwede ka pang tumakbo. Meron ka pang MR, meron ka pang appeal, abot You pa yun sa kick the Supreme can down the Court. road, kick the can down the road. Oo. Yung impeachment, wala na yun. Pag na-impeach ka, Mabilis na-convict ka, lang. tapos na. Tapos na. Kahit anong sympathy yung sasabihin mong i-organize mo, baliwala. Dahil you can no longer run for any elective position. Why not sabayan mo? Ha? 1-2 punch. 1-2 punch. One separate case na hindi pa Pwede. niya. Ganun Right? ang dapat pwede, no? Yeah, 1-2 ganun ang punch. dapat gawin nila kay Digong. Mukhang ganun nga mangyayari. Habang may ICC case, meron kang kaso sa korte against crimes against humanity. Dahil kasama sa ating jurisprudence yun eh. Yung crimes against humanity. Di isabay mo. Diba? 1-2 punch, exactly. But don't you think that's what BBM is working on? So after, baka we're just underestimating him na mukha siyang sablay and hari ng sablay. Pero yung pala. Ang problema mo, you have 6 months. No? You have less than 6 months until the midterm election. Ibig sabihin, wala kang luxury of time. You have to do that yesterday. No? Gagawin nila yan this month. Less than 2 months na lang yung Simula ng elections. Yung working day ng Congress at saka ng House. Right. No? Kaya you have to do that within that less than 2 months na session days. No? So even if nakita natin that that whole Duterte show in the Senate, you think, Ronald, if BBM wants it, he can still mobilize the 16 senators to go for the impeachment? Kasi alam natin sa lower house, madali lang yan, di ba? Yes, yung Senate, yung dahil alam mo naman na masyadong ideological at saka principle ating mga senator dahil napaka-principled nila. Pero Ronald, naghang yung video nung sabi mo very principled and all. Hindi ko alam. Pwede mo ulit. Naghang bigla. Napansin mo, Mark, naghang yung video natin. So, kinakailangan ng manna from heaven, no? Kinakailangan ng divine intervention. Dapat may manna from heaven, no? Habang naglalakad ka, no, 40 years sa desert, biglang may uulan na manna from heaven, di ba? And then you reach the promised land. Milk and honey. Oh, biblical biblical. Sir Ronald, okay ka naman, di ba, Sir Ronald? Yung mga gawa natin. Okay ka lang. Ikaw, Mark. Ako, Richard, excited ako dun sa impeachment yung kung ma-start yung impeachment, mapadala sa Senate, yung pag-open ng mga bank accounts Baka dun pa lang kasi yun pa lang parang hindi ko ma-imagine how they're going to spend kapag lumabas na yung mga transcript, yung mga bank accounts, yung mga milyon, daang milyong pumapasok, lumalabas. Dolyares. Oo, and dollars pa. So I mean, I can only imagine how they plan to spend all of that. Na of course, wala yun sa SALN, hindi sila nagbayad ng tax doon, walang dineklara